Istulig sa inang panggagahasa, pagpapahirap at pang-aabuso ng armadong puwersa ng pamahalaan. So alam naman natin na hindi porket militar sila, dapat sila yung nakakataas. Kailangan magproteksyon na din natin yung mga kinakawawa nila, yung mga, lalo na yung comfort women, katulad na nabanggit ulit kanina, na ginagahasan nila, na kailangan nila para sa sexual na pangangailangan nila. So, kailangan nating ipaglaban yon. Ang sunod is itigil ang panggigipit at pang-aabuso dahil lamang sa pagkakaugnay ng kalaban sa ibang tao. So, yon, hindi na masyadong papalawakan. Naintindihan nyo naman yung siguro, di ba? Ang isa pa ay yung tuligsain ng karahasang nagresulta sa desaparecidos at mga pagpaslang at tiyaking mabayaran ng sapat ang mga biktima. So, katulad na mag kanina ni Miss Astillero, ang mga desaparecidos ay yung mga disappeared na mga tao o yung mga nawalang mga tao dahil sa mga karasang pinagagawa ng mga militar. So, kailangan mabayaran yung mga kaukulang mga syempre kailangan ding tiyaking yung na mabayaran yung mga biktima na yun. Ikawalo po, pangalagaan ng karapatan ng mga babaeng bilanggo, lalong-lalo na sa aspekto ng kalusugan. So, alam niyo na yan kasi mga babae sila. At karamihan sa atin dito mga babae. Ikasyam, palayain ang mga ibinilanggo dahil sa kanilang kasarian, paninindigang politikal, etnisidad, pananampalataya at iba pang batayan o prisoners of conscience. So ayan, nabasa na natin yung ilan sa mga karapatang isinulong ng Amnesty International. So kailangan nating ipaglaban yung karapatang pantao, hindi lang para sa atin, sa kapamilya natin, lalo na sa mga asawa ninyo, sa mga kapatid ninyo, sa mga magulang ninyo, tsaka sa mga magiging anak ninyo. So,